Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang malawak at kritikal na usapin, ang kasalukuyang pagtatalaga ng US warship sa Indo-Pacific, kasama ang isang carrier strike group, at ang bagong hakbang ng Washington para palawigin ang military presence nila sa unang island chain na kinabibilangan ng Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito para sa rehiyon? Ano ang epekto nito sa seguridad ng Pilipinas? Sabay samang tuklasin natin. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin. Ayon sa ulat, kasalukuyang nakadeploy ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group, ABECSG, sa Western Pacific bilang bahagi ng US 7th Fleet. Kasama sa grupo ang barkong pang-carrier at iba't ibang escort vessels, pati na rin amphibious ships tulad ng USS Tripoli, LHA-7, na kamakailan lang ay pumasok sa South China Sea at tumigil sa Danang. Ang ABECSG ay nag-arrive sa rehiyon sa gitna ng matinding aktibidad ng People's Liberation Army Navy, PLAN. Base sa Reuters, may 70 dagdag Chinese ships na gumagalaw sa East Asia waters, mas mababa man sa mahigit 100 nitong nakaraang linggo, pero higit pa sa largest maritime show of force ng China noong Disyembre noong nakaraang taon. Dagdag pa rito, ang destroyer squadron na kaakibat ng carrier group ay inilipat mula 3rd Fleet papuntang 7th Fleet bandang pagitan ng ika-4 ng Disyembre at 8, 2025. Sa madaling salita, may malakas na pagpapakita ng kapangyarihan ang US sa rehiyon, kasama ang power projection at amphibious capability, sa panahon ng paglakas ng presensya ng China. Tandaan natin, ang China ngayon ay nagpapalakas ng sariling naval at missile forces, na may kakayahang harapin ang mga karagatan at hadlangan ng paggalaw ng barkong pangkalaban. Para sa US, ang pagpapadala ng carrier strike group at amphibious ships, pati na ang pag-shift ng fleet assets sa 7th Fleet, ay isang paraan para mapanatili ang deterrence at presensya sa gitna ng lumalaking tensyon. Sa ganitong konteksto, ang aktibong pag-ikot ng barko at malawak na naval deployments ay hindi lang para sa normal rotation. Ito ay bahagi ng tinatawag na surge deployment, isang mabilis at malakas na pagpapakita ng kapangyarihan para i-signal sa mga potensyal na kalaban na handa ang Estados Unidos na kumilos. Sa madaling salita, may bagong antas ng kompetisyon sa karagatan ng Indo-Pacific, at doon pumapasok ang agresibong presensya ng US Navy bilang counterbalance. Upang maunawaan ang susunod na bahagi, mahalagang maintindihan ang konsepto ng First Island Chain. Ito ang una, o panimulang, kadena ng mga pulo mula Timog Silangang Japan, tungo sa Taiwan, hanggang sa Pilipinas. Itinuturing ito bilang natural na barikada, o first line of defense, deterrence, laban sa maritime expansion ng isang makapangyarihang estado, partikular ang China. Sa konteksto ng muling pagbangon ng kompetisyon sa rehiyon, mahalagang magkaroon ng kontrol at access sa mga base at pasilidad sa unang island chain, dahil dito dadaan o dito lalabas ang mga barkong pandigma, submarines, at iba pang unit. Ayon sa isang bagong artikulo ng US Department of Defense, DoD, at ulat ng media, plano ng Estados Unidos na II's increased Pacific basing access and deterrence efforts along First Island Chain. Sa nakaraang pagbisita ng Pete Hegseth sa Pilipinas, sinabi niya na bahagi ng plano ang mag-deploy ng karagdagang advanced military capabilities sa bansa, kabilang ang Mobile Anti-Ship Missile System NMESIS, at unmanned surface vehicles. Kasama rin sa plano ang pagpapahusay ng interoperability ng US at AFP forces, pati na ang pagtutulungan sa defense industry, logistics support, at pagbubuo ng cyber defense cooperation. Sa mas konkretong hakbang, sa 2025 drills ng Balikatan, unang beses na inilipat ang NMESIS sa Batanes, isang napakalapit na isla sa Taiwan at isang kritikal na choke point sa Luzon Strait. Ipinapakita nito na ang US ay hindi lang nag-eensayo, may long-term intent silang magkaroon ng presensya sa Hilagang Luzon, at mas malawak na access para sa mabilisang deployment o logistics sa rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, may ilang pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ito sa Pilipinas.
Deterrence at seguridad ng territorial waters, sa lumalaking aktibidad ng plan sa South China Sea at karagatan sa paligid ng Pilipinas, mas malaki ang posibilidad na maging frontline tayo sa anumang pagkonfronta. Ang mas malakas na kooperasyon sa US, lalo na gamit ang advanced weapon systems, ay nagbibigay ng dagdag na dissuasion laban sa pananakot o agresyon. Pagpapabuti ng kakayahan ng AFP, hindi lang basta US presence, may pagsasanay, modernong kagamitan, at integrasyon ng kapasidad ng Pilipino at Amerikano forces para sa mas mabilis na tugon sa krisis. Strategic value ng lokasyon ng Pilipinas, dahil bahagi ang Pilipinas ng First Island Chain, may natural na role tayo sa balanse ng lakas sa rehiyon. Kung may krisis man sa Taiwan o South China Sea, malaki ang posibleng epekto rito. Bakas ng US long-term presence at influence, kahit sinabing no permanent basing, ang pag-deploy ng advanced capabilities, pag-upgrade ng mga base, at mas madalas na aktibidad militar ay maaaring magresulta sa mas matatag na US footprint sa bansa, kapwa para sa depensa at para sa global positioning. Diplomatikong tensyon at reaksyon ng ibang bansa, lalo na China, ang mas aktibong presensya ng US sa Pilipinas at sa rehiyon ay maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas, US, at China, at may epekto ito sa ating unang prinsipyo, soberanya at diplomatikong relasyon. Hindi naman todo asenso agad ang lahat. May ilang bahagi na sensitibo o nangangailangan ng pag-iingat. Bagamat may pagtaas ng access at cooperation, sinabing ng US Pacific Fleet na hindi ito magreresulta agad sa permanent combat basing. Ang pagtaas ng militarisasyon, lalo na sa mga isla at choke points, ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon o pagsasalungatan sa diplomatikong larangan, at maaaring makaapekto sa relasyon sa China pati sa regional stability. Para sa maraming Pilipino, may pangamba rin sa entrapping o pagiging satellite ng mga interes ng ibang bansa, lalo na't may kasaysayan ng base agreements, karapatan, at soberanya. Ang pagdepende sa dayuhang kapangyarihan para sa seguridad, infrastruktura, armas, logistics, ay maaaring hamina sa pag-asa sa sariling kakayahan ng bansa para protektahan ang teritoryo, habang may hamon sa pag-modernize ng may sariling kapasidad. Sa kabuuan, ang kasulukuyang deployment ng US warships at carrier strike group sa Indo-Pacific, kasama ng planong palawigin ang basing, access sa First Island Chain, ay malinaw na bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US para pandohan at patatagin ang presensya sa mundo, partikular laban sa lumalakas na puwersa ng China. Para sa Pilipinas, may parehong oportunidad at panganib ito. Maaaring makatulong ito sa pagpapalakas ng ating maritime deterrence, modernisasyon ng AFP, at pagpapakita ng suporta mula sa isang makapangyarihang alyado. Pero may kaakibat ding tensyon, diplomatikong presyon, posibilidad ng pagkompromiso sa soberanya, at obligasyon na sumabay sa mga stratehikong interes na minsang lampas sa sariling pambansang interes. Para sa mamamayan, mahalagang manatiling mapanuri, alamin ang detalye, saan lalagyan ang mga base, ano ang saklaw ng access, ano ang sinasabing temporary presence o no permanent base, pero sa katunayan may patuloy na presensya, ano ang epekto sa lokal na komunidad, at paano ito nakabalangkas sa long-term na interes ng bansa.